Ako, basahin niyo po itong post ni Sir Jerry Kakanindin, isa po sa mga pina-follow natin, sa mga idolo natin na nasa social media. Masaklap daw ito. Ito nangyayari kay Digong. Dahil yun nga, hindi pwede si Harry Roque, tinanggihan daw ata ng ICC. At nung itinalaga na lead counsel nga na si Duterte, na isang foreigner, hindi naman Filipinos yung mga yan. Oh, ayan. Masaklap daw ito kahit yung nauna nang humarap sa unang hearing ay hindi rin daw pwede na maging abogado nga ni Digong. Yung dating executive secretary na si Salvador Medialdea na medyo well-chair na ang kahahantungan. Ito daw, all are foreigners, no Filipinos. Ito daw ay napaka-ironic. For all their narrative on sovereignty and being pro-Filipino, they are now running to foreigners for help. Wala daw kasing makita na talagang qualified sa mga taong nasa paligid ni Digong. Alam nga naman kumuha sila kasi ng mga lawyers na magagaling, Pinoy na magagaling na lawyers. Yung mga magagaling na yan kasi wala naman sa panig nila yan eh. Napakasaklap. Ito, basahin ko lang. It's probably dawning on them by now that all their tantrums, grandstanding, melodrama, fake news, and propaganda will amount to nothing, and the only way to Duterte or for Duterte to be able to go home is by threading through the eye of the needle. Nangyari. Through the legal processes of the ICC and the Rome Statute with the help of foreign legal experts. At wala ni isang Pinoy na kasali dyan sa legal team nga na itong si Digong. Wala daw kasing taong competent and brilliant pagdating sa legal minds na nakapaligid kina Digong. Lahat daw yan ay puro olats. Sina Roque, sina Panelo, sina Gasolito. They will have to pay astronomical amounts. Ang laki, ang lakas na ito, ang lakas ng ang lakas ni Digong kung sakali man na puro nga foreigner dahil mas mataas di hamak ang kanilang foreign legal fees. Yun ba ang tawag doon? They will have to spend daw astronomical amounts. Magkano? Estimates of legal fees ranging from 500,000 pesos to 700,000 pesos every 8 to 9 hours. O diba? Diba? 500,000 hanggang 700,000 pesos every 8 to 9 hours. Ibig sabihin, that would be 15 million a month. Give or take, including or excluding overtime and other fees. So saan kukuhanin ni Digong? Siguro na may meron. Kasi ibinunyag na nga rin ng isang sikat na influencer na nakasave na naman daw. Si Digong ng millions. Millions. O ayun. Ayan na yun. While the prosecution has been gathering evidences, diba, matagal na to, interviewing witnesses for a good of 8 years with the best legal minds and human rights lawyers willing to help for free. Ito naman daw na team na itong si Digong has only half a year dahil September ang susunod na hearing, all the while still scrambling to get foreign lawyers who would turn through hundreds of millions of pesos and put to shame Mary Grace Piatos and Kokoy Villamin. Oo nga naman. Matagal na naghanda ang prosecution. Matagal na naghanda ang mga witnesses at yung mga nagsampa ng kaso. At syempre kasama dyan yung mga human rights lawyers. Nakalimitan ay free. Okay? Walang gastos yung mga biktima. This is what happens when a family as powerful as the Dutertes would rather surround themselves with yes men and yes women rather than the best and the brightest. Maliwanag. Lahat ng nasa paligid ni Digong, kahit yung mga attorney na nagmamarunong madalas,
lahat po yan ay olats. Si Harry Roque, pang-international daw siya. Simp lang, sa Quadcom pa lang, simp lang na. Ayan, ay sa ICC pa kaya, mas lalong wale. When the time came for the old man needing the best, they are left with no choice but to cram, rely on foreigners they used to despise, and burn through craploads of money without any guarantee. So eto, kahit gaano daw kagaling yung mga lawyers na yan, international lawyers, foreign lawyers, walang guarantee na pwedeng madala, maibalik si Digong dito sa ating bansa. Sabi nga, the Dutertes have entered their fuck around and find out era. Nakita niyo si Sara Duterte dito, yung nasa likod niya ay puro panambak. Tila ba siya ay tatambakan na. Pero syempre, magpapakita pa rin yan na sila ay in good spirit ko, no? Sino may sabing in good spirit yung mga ganyang sitwasyon? Sige nga, kalokohan yung in good spirit na yan. Baka nga, hindi naman natin ito hinihiling, pero baka nga, hindi naabutin etong si Digong ng election sa hirap ng kanyang kalooban ngayon. Good luck.